Celebox. Si Cassandra ay isang babaeng kayang itaya ang lahat para sa mga mahal niya, kahit ang sariling puso. Sa loob ng 5 taon, pinalaki niya mag-isa ang 3 anak habang tinatago ang masakit na lihim na ang ama ng mga bata ay si Tyro Rhys Navarro, ang lalaking muntik niya ng mapangasawa. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang protektahan ka, ang pamilya mo, ang sarili ko, ang mga anak natin. Sa kabilang banda, si Tyro Navarro, 30 years old. 5 taon siyang nabuhay sa paghahanap, sa sakit ng tanong na bakit siya iniwan at sa paniniwalang isang araw ay mabubuo pa rin ang kanilang pamilya. Cassandra, I want them. I want all of them. And I want you. We lost 5 years. I don't want to lose another 5 years. 3 anak, isang pag-ibig, at isang pangakong muling bubuuin. Handa na ba si Tyro na yakapin hindi lang si Cassandra, kundi ang buong pamilyang iniwan sa kanya ng tadhana? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inahahandog ng Inday Siren. Limang taon nang naglaho si Cassandra Cole del Valle, ang babaeng halos pakasalan na ni Tyro Rhys Navarro. Babaeng minahal niya ng buo, babaeng iniwan siyang duguan ng puso. Walang paalam, walang paliwanag, parang bulang naglaho. Mula noon, ang araw-araw niyang buhay ay ginugol niya sa paghahanap. Sinuyod niya ang buong bansa, gumamit ng koneksyon, binayaran ang mga private investigators. Lahat ng paraan ginawa niya. Pero kahit isang anino ni Cassandra, hindi niya nakita. Parang may pader na pumipigil. Parang may humaharang sa kanya sa bawat hakbang. Nakatayo ngayon si Tyro sa lobby ng kanyang kumpanya. Suot ang puting polo, nakabukas ang 2 botones at naka-sunglasses pa rin kahit indoor. Hindi para magpaporma, kundi para itago ang puyat sa ilalim ng mga mata. Hinihintay niya ang kaibigang si Jello Samaniego. May business proposal kasi ito sa Navarro Group. Pero ang totoo, hindi yun ang dahilan kung bakit ito nandoon. Wala namang problema sa negosyo. Ginamit lang nitong excuse yun upang makita ang bagong hire na sekretary ni Tyro. Ex-girlfriend ito ng kaibigan niya na ayaw lumipat sa kumpanya nito kahit anong pilit na gawin nito. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang biglang bumukas ang glass door ng lobby. Uy! Sabay-sabay na boses ang narinig niya. Nilingon niya ito at agad na sumalubong sa kanya ang mga baliw niyang mga kapatid. Talagang kumpleto ang mga ito. Pinagtitinginan tuloy ang mga ito. Napailing si Tyro. Look who decided to show up looking like a lonely billionaire. Ani Thorne, nakangiti habang may bitbit na paper bag ng kape. Mukhang si Isolde na naman ang pinagbantay nito sa kambal. Tatawagan niya mamaya ang hipag para isumbong to. Napangisi si Tyro habang iniisip kung paanong sobrang under ng kapatid sa asawa nito. Kala mo artista, sunglasses sa loob. May araw ba dyan, bro? Hirit naman ni Tayran, ang bunso nilang kapatid. Nagdrama na naman yan sa rooftop. Nag-e-emote habang umuulan. Dagdag pa ni Sulin, sabay sabit sa braso ni Sela, ang panganay sa 2 prinsesang Navarro. Guys! Tinignan ni Tyro ang mga ito at napabuntong hininga. Don't start! Hindi tumigil ang mga ito. Mas lalo pa siyang inasar. Hindi naman niya mapaalis ang mga ito. Sa totoo lang, ito lang ang mga taong hindi niya kayang paalisin sa mundo niya. Sila ang nagbibigay lakas sa hangin. Ang pang-asar nila ang dahilan para makalimutan niya pansamantala si Cassandra at ang sakit na iniwan nito. Aba Kuya Tyro, ikaw ba yan? Hindi ka ba nahihirapang bumangon sa lungkot mo today? Hindi talaga siya tinigilan ni Sela. Napailing si Tyro. You guys are so annoying. Anong annoying? Concerned lang kami. Ikaw yata ang mistulang extra sa mga sad indie film. Lagi ka na lang tulala. Lagi kang late. At mas malala, mas malungkot ka pa sa telenovela ng Hating Gabi. Asik ni Thorne.
O baka naman heartbroken ka pa rin. Kunwaring seryosong saad ni Tayran habang kinukuhanan siya ng litrato. Smile bro, para updated ang profile mo sa dating app. Tayran, ibaba mo nga yung phone mo na yan bago ko basagin. Sinamaan ng tingin ni Tyro si Tayran. Naku, ang init ng ulo mo kuya. Baka naman, hormonal. Sabay kindat ni Sulin kay Sela. Tumangutang mo naman si Sela at nilapitan si Tyro. Possible, baka may pinagdadaanan si kuya na hindi natin alam. Like, midlife crisis? Guys, Ano ni Tyro habang nakahawak sa sentido. you all seriously need lives. Seryoso Tyro, why are you still doing this to yourself? 5 taon na. Kung gusto ka niyan balikan, sana noon pa. Tanong ni Thorn. Hindi yun ganun kadali. Hindi yun naiintindihan. Bro, alam naming iniwan ka. Pero hindi mo ba naisip? Baka may dahilan din. Saad ni Tayran. Of course may dahilan. At yun ang gusto kong malaman. Napatampal ang noo ni Sela. Kuya, alam mo bang may group chat kami ni Cassandra dati? Yung Girls of Navarro fam? Bigla na lang siyang nawala dun eh. Wala lang reply. Ni C nawala. She ghosted everyone. Parang multo. Pero hot na multo. Sabat ni Sulin. Napakunot noo si Tyro. Wait, group chat? Nagkatinginan si Sela at Sulin. Oops, akala ko naman alam mo. Bulong ni Sela. Kasama rin si Isolda sa group chat na yon. Kaya nga hindi namin maintindihan bakit bigla siyang umalis eh. Lahat kami nawala sa radar niya. She didn't just ghost me. She ghosted everyone. Maybe she was protecting you, kuya. Or protecting herself? Baka may pinagdadaanan siya noon. Wala kasi siyang sinabi sa amin eh. Sabi ni Sulin. Or baka ayaw lang niya sa mga family reunion. Gets ko yun minsan eh. Tatang-mutang mo si Tayran at tinignan ang mga kapatid. Kayo ba naman ang kasama eh? Sinapak ito ni Thorn at sinundan ng iba pa. Ikaw nga lang naman ang laging kumakanta sa karaoke kahit wala sa tono. Doon bumuntong hininga si Terence. Kung pwede lang sabihin dito ang totoo. Lumapit si Terence, ang panganay. Sobrang istrikto, seryoso sa buhay, at para bang laging galit, pero ito ang hinahangaan nilang magkakapatid. Bumalik na naman ba sa trail si Cassandra? Dire-diretsyong tanong nito. Napatingin si Tyro sa kanya. I never left it. Nagkatinginan ang magkakapatid. Sumeryoso sila at nilapitan din si Tyro. Pare-parehong alam nila kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ni Cassandra sa buhay ni Tyro. Pero kahit ganoon, wala ni isa sa kanila ang nagbanggit ng totoo na alam ni Terence ang lahat. You need to stop this, bro. Anay Thorn. 5 years. You have to let her go. I can't. You don't understand. May pakiramdam ako. Malapit lang siya. I can feel her. Napailing si Tayran. Damn. You really believe that? Mas malakas pa sa instinct. Mas malakas pa sa logic. It's like my soul knows she's near. Natahimik sila. Si Sela, na pinakaprangka sa kanila, ang sumira sa katahimikan. Alam mo kuya, minsan kailangan mo ring tanggapin na may mga taong pinipiling lumayo kahit masakit. Natahimik sila, walang kumikibo pagkatapos ng sinabi niya. Parang ang buong lobby ng Navarro Group ay biglang nabaon sa makapal na ulap ng tensyon. Hindi nagsalita si Tyro. Tumitig lang siya kay Sela. At pagkatapos ay inikot ang paningin sa mga kapatid niya na tila sabay-sabay na naging seryoso. Nawala ang pang-aasar, nawala ang tawanan ng mga ito. So ganun na lang yun. Tatanggapin ko? Just like that? Hindi ganun ang ibig sabihin ni Sela. Hindi na natapos ni Thor nang sasabihin nang putulin yun ni Tyro. Pero yun ang gusto niyang palabasin. 'Di ba? Move on. Forget her. Live my life. Paano kung hindi ganun kasimple para sa akin? Kuya, we're just worried. You're not the same anymore. Sabi ni Sulin. Napailing si Tyro. Pinisil niya ang ilong niya. Tinanggal ang sunglasses at tumambad ang mga mapupungay at puyat niyang mata. Para siyang hindi natutulog ng ilang taon. Para siyang laging nasa gyera, pero wala siyang kalaban. You think I don't want peace? You think
I enjoy waking up every day with the same question. Where is she? Bakit niya ako iniwan? Hindi ako robot Hindi ko lang kayang. Hindi niya natapos ang dapat na sasabihin. Napalunok siya at saglit na pinikit ang mga mata para bang pinipigilan ang sarili na masigawan ang mga kapatid. You don't know what it feels like loving someone who vanished without a trace. Natahimik sila. Tinapik ni Tayran ang balikat ni Tyro. Kuya, we're not against you. Pero kasi, habang hinahanap mo si Cassandra, unti-unti ka nang nawawala. Then maybe you should stop looking for me too. Mabilis ang hakbang ni Tyro palayo. Nilampasan niya ang mga kapatid at hindi na lumingon. Bawat hakbang, parang ang bigat. Bawat hakbang, parang ang kirot. Tyro! Bro! Wait! Akmang pipigilan pa ni Thorn nang hilahin ito pabalik ni Terence. Let him. Palamigin muna natin ang ulo niya. Hindi huminto si Tyro. Tuloy-tuloy siya hanggang sa elevator. Pinindot yon at pumasok nang bumukas ang pinto. Nang nagsara yon, doon lang siya muling huminga ng malalim. Napasandal siya sa loob. Kinuyong niya ang palad. Ramdam ang kaba at sakit sa dibdib. Ngayon lang siya nagbitaw ng mga ganong salita sa mga kapatid. Where are you, Cassandra? Bulong niya. Sa labas ng elevator, naiwan ang magkakapatid. Tahimik lang, wala nang nang-aasar, wala nang biruan. Si Selah at Sulin, parehong nakayuko. Si Thorn na napakamot ng batok. Si Tayran ay napabuntong hininga. Si Terence nakayumang kamay at seryosong nakatingin lang sa kung saan. Hindi ko alam na ganun pala kalalim ang sugat niya. Bulong ni Selah. Akala ko, pwedeng pagtawanan lang dahil sumasabay naman siya nun. Pero, bro's drowning now. Turan ni Thorn. And none of us know how to save him. Seryosong saad naman ni Terence. Maya-maya ay sumulpot si Jello, ang kaibigan ni Tyro. Did I miss something? Nagkatinginan ang Navarro siblings. Yeah, you missed the part where Tyro walked away. Again. At sa loob ng elevator, natuluyang umakyat sa taas ng Navarro building. Si Tyro ay nakatitig sa sarili sa salamin. Pilit niyang binubura ang nakaraan, pero alam niyang hindi pa siya handa. Because somewhere out there, Cassandra is still haunting him. Isang araw, nagpunta si Tyro sa kumpanya ng kaibigan niyang si Jello para sa isang business meeting dahil hindi nga natuloy noong una dahil na bad mood siya. Hindi niya ito bibihirang gawin dahil karaniwan ay siya ang pinupuntahan. Pero dahil kaibigan niya naman to at dahil gusto rin nitong ipakita ang bagong office tower ng kumpanya, siya na ang nag-adjust. Pagdating niya sa lobby ng Skycore Holdings, agad siyang sinalubong ng mababang boses ng receptionist. Good morning, Sir Tyro. Kindly wait at the launch lang po. Mr. Samaniego will be down shortly. Tumangulang si Tyro. Ayaw din naman niyang pumunta sa office ni Jello. Mas okay lang na nasa lobby sila. Nakasuot siya ng itim na slacks, puting polo, at bukas ang unang 2 butones at signature shades. Naglakad siya papunta sa lounge area at umupo sa leather sofa. Hindi pa siya nakakahinga ng maluwag nang may maramdaman siyang presence sa tabi niya. Isang maliit na kamay ang marahang humila sa laylayan ng polo niya. Hi! Ani ng munting boses, lumingon si Tyro. Isang batang babae, mga 5 taon ng edad, naka-ponytail, may hawak na coloring book at may bahid ng tsokolate sa pisngi. Nakatitig ito sa kanya na parang matagal na siyang kilala. Daddy? Napakurap si Tyro. Napatawa siya ng bahagya. Akala'y nagkakamali lang ang tawag ng binata. Pero sa gitna ng pagtawa niya, biglang bumigat ang dibdib niya. Dahil nang tumitig siya sa mukha ng bata, para siyang nakatitig sa salamin. Ang mata, parehong-pareho, ang hugis ng kilay, pati ang pilyong ngiti nito. Pero ang pinakamalaking dagok sa puso niya ay ang maliit na pilat sa gilid ng tenga ng bata. Eksaktong katulad ng kanya, isang peklat na nakuha niya noong nabangga siya sa bisikleta. 10 taon gulang pa lang siya. Parang tumigil ang mundo, hindi siya makahinga. Anong pangalan mo? Mahinang tanong ni Tyro, pilit inaayos ang boses. Celeste! Sagot ng bata.
Masayang pinapakita ang coloring book niya. Celeste. Hindi niya maipaliwanag, pero para bang bawat segundo ng presensya ng bata ay humihila sa puso niya. May koneksyon, may kirot, may lukso ng dugo. Teka lang, Bago pa man siya makapagtanong, may taong nagmamadaling lumapit. Isang babae, hawak ang shoulder bag, naka-blouse at black skirt. Simple, pero elegante tignan. Mabilis ang lakad nito at halatang nagmamadali talaga. At nang makalapit na ito kay Celeste, bigla itong tumigil. Tila gumuho ang mundo ni Tyro. Cassandra? Ang babae na 5 taon niyang hinanap. Babaeng iniwan siya nang walang paalam. Babaeng hanggang sa mga huling gabi ng ulan ay nananatili sa alaala niya. Sa isang iglap, parang sumigaw ang puso niya nang Ikaw nga. nanatiling tahimik si Cassandra. Walang imik, walang reaksyon. Tumitig lang ito sa kanya ng sandali. Isang tingin na hindi niya maipinta kung takot, gulat o sakit. Bago kinuha si Celeste at marahang binuhat to. Let's go, baby. Mahinang wika ni Cassandra sa anak. We're going now. Napako si Tyro sa kinauupuan niya. Gusto niyang tumayo, magsalita at tanungin to. Pero parang binuhusan siya ng yelo sa katawan. Nanigas siya, nang hina ang tuhod. Cassandra? Tawag niya, pero mahinang boses. Halos pabulong na nga. Hindi lumingon ang babae. Sa halip, dumiretso ito palabas ng lobby. Buhat si Celeste. Tuloy-tuloy sa labas na parang wala itong nakita. Parang hindi siya kilala. Hindi yun isang ordinaryong pagtalikod. Yun ang parehong pagtalikod na naranasan niya. 5 taon na ang nakaraan. Ngunit ngayon, mas mabigat. Hindi lang si Cassandra ang nawala. May bata, may anak. At sa kaloob-looban niya, alam niyang si Celeste ay kanya. Tumayo si Tyro. Ngayon ay parang biglang nagising. Lumabas siya ng building, pilit hinahabol ang tanaw sa direksyon ni Cassandra. Pero mabilis ang kilos ng babae. Sinakay agad ang bata sa isang taxi at agad na umalis. Wala na siyang inabutan kundi ang mahinang tunog ng pag-alis ng sasakyan at ang mabilis na tibok ng sariling puso. Pero hindi sumuko si Tyro. Ngayon pa na nakita niya na ito, mabilis na nagtungo siya sa kotse at sinundan ito. Hanggang sa huminto ang taxi sa isang may kalakihang bahay. Nagpark si Tyro sa malayo. Ngayon, alam niya na kung nasaan ito. Hindi niya na palalampasin pa. Ngunit hindi muna ngayon. May kailangan pa siyang gawin. Ilang oras na pananatili doon ay bumalik si Tyro sa kumpanya ni Jello. Nadatnan niya si Jello sa may lobby. May hawak ng kape at tablet. Bro, kanina pa kita hinihintay. Ano nangyari sa'yo? Tanong ng kaibigan. Hindi agad sumagot si Tyro. Tyro, Ulit ni Jello. Halatang nag-aalala. parang namumutla ka. Jello, Mahina niyang wika. sino ang bagong sekretarya mo? Napakunot si Jello. Nagtataka, pero sinagot din naman siya. Si Casey? Si Casey Del Rosario. Bakit? Kakahire ko lang sa kanya 5 months ago. Hindi pa nga dumarating ngayon eh. Sabi ko, ay agahan niya dahil may meeting ako. Hindi ko na siya naipakalala. Hindi ka naman pumupunta dito eh. Sa tagal nga nating magkakilala, 2 beses ka lang napadpad dito. Yung una, 5 years ago pa yata. Napatingin si Tyro sa kanya. Matalim ang titig nito. Si Casey Del Rosario ay si Cassandra Del Valle. Her friends called her Casey, and Del Rosario is her mother's surname. Wait, what? Cassandra is here, in your company. She's been here, all along. Bro, sigurado ka ba? Hindi ako kailanman nagkamali, at lalong hindi ako magkakamali sa anak ko. Nanlaki ang mata ni Jello. Anak mo? May bata siyang kasama. 5 taon ang edad. Pangalan niya, Celeste. Kaya pala pamilyar sa akin ng bata. Ngayon ko lang napagtantong, kamukha mo nga siya. Lagi nga siyang dinadala ng mami niya dito eh, dahil walang magbabantay. Natahimik si Tyro, umugot ng malalim na hininga at saka tumayo. Let's continue the meeting tomorrow.
Saka siya umalis at iniwan si Jello na naguguluhan. Sa pagbabalik niya sa opisina, wala sa sarili si Tyro. Tumigil siya sa harap ng malaking glass wall ng kanyang office at doon, unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ay naglakbay ang isip niya pabalik. 5 taon kong hinanap ka, Cassandra. Pero ang hindi ko alam, ilang taon na rin pala akong naging ama nang hindi ko alam. Hindi na siya papayag na muli pa itong mawala. Hindi na siya papayag na lumipas ang isa pang araw na hindi niya alam ang totoo. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Celeste. Para sa anak nilang pinagkaitan ng 5 taon na dapat ay buo silang pamilya. Hindi mapakali si Tyro buong araw. Hindi siya makapagtrabaho, hindi makakain ng maayos, at hindi rin matahimik. Tanging iisang tanong lang ang paulit-ulit na gumugulo sa isipan niya. Bakit hindi niya sinabi? Cassandra, Celeste, at ang pagkakahawig ng bata sa kanya. Kung totoo nga ang anak niya si Celeste, bakit kailangang itago? Kaya nang dumating ang hapon, hindi na siya nag-atubili pa. Mula sa opisina, ay tinungo niya ang subdivision kung nasaan ang tinitirhan nila. Nagpark siya sa hindi kalayuan. Habang pinagmamasdan ang isang bahay na may harding may mga pinatuyong halaman at isang sirang swing. Ilang minuto lang ang lumipas. Lumabas muli si Cassandra. Ngayon ay may dalang eco bag na sigurado siyang pupuntang grocery. Doon na nagdesisyon si Tyro. This is it. Wala nang atrasan. Naghintay siya hanggang makabalik si Cassandra at nang masigurong nasa loob na ito ng bahay, saka siya lumapit sa gate. Nasa harap pa lang siya, hinahanda na ang kamay para kumatok ng isang laruang stuffed unicorn na may plastic horn ang lumipad sa ere. At muntik nang tumama sa noo niya. Mabuti na lang at mabilis ang reflexes niya. Aray! Oh, who threw that? Gulat niyang sabi, sabay yuko. Isang matinis na boses ang sumigaw mula sa loob. Magnanakaw! Ha? What the? Bumukas ng todo ang pinto at lumabas ang batang nakita niya sa lobby. Si Celeste, nakapambahay ito ngayon at nakangusong nakatingin sa kanya ng matalim. Ngunit nang makita ang mukha niya, ay umamo ito, nanlaki ang mga mata. Daddy! Nagulat si Tyro. Celeste? Usal niya, hindi pa rin makapaniwala. Muli ay tumakbo si Celeste palapit sa kanya at niyakap ang hita niya. Daddy ko, akala ko hindi mo na kami hahanapin po eh. Naiiyak nitong sabi. Kami? Ulit ni Tyro. Daddy, tayo na po! Masayang sabi ni Celeste, sabay hawak sa kamay ni Tyro at marahang hinila siya papasok ng bahay. Ngunit pagpasok nila ng pinto, isang malamig na tubig ang bumagsak sa mukha at dibdib ni Tyro. Napaatras siya, nilingon niya ang direksyon ng sala at doon niya nakita ang isa pang batang babae. Mga 5 taong gulang din, may hawak na tabo at sandok na ginawa nitong espada. Huwag kang lalapit sa kapatid ko! Sigaw ng bata. Nagulat si Tyro. Basang-basa siya. Pero hindi siya nakapag-react kaagad. Maging si Celeste ay napasigaw. Cole! His daddy! Why mo hawak yung tabo? Nasa banyo yan, di ba? And Mama said, bawal kunin yan doon. El sumbong you! Inistabulyaw ni Celeste sa kambal nito. Napatigil ang batang babae. Napakurapto at marahang lumapit matapos bitawan ng tabo. Daddy? Tanong nito. Nakakunot ang noo. Hinila niya si Sabrina pababa kaya sumunod siya. Hinawakan nito ang mukha niya. May mole ka din sa nose. Your daddy nga. I'm pretty and pogi din ikaw. Napatawa si Tyro. Kahit basa pa ang buong katawan, hinaplos niya ang pisngi ng batang babae. Salamat. Well, yeah, we're both good looking. Sagot niya, sabay pahid ng tubig sa muka. And what's your name, kiddo? Dapat you know mo na ang name ko, Daddy. Walang daddy na hindi alam ang name ng anak nila. But since we just met, okay lang. I'm Sabrina Cole Navarro. Umawang ang labi ni Tyro sa apelidong narinig. Daddy, sit ka po. Punasan po kita.
Hinila na Celeste si Tyro. Biglang narinig nila ang pagbukas ng pinto sa hallway. Mabilis at diretso ang hakbang ng batang lalaking lumabas. Naka-taekwondo uniform ito, may medalya sa leeg at halatang kagagaling lang sa training. Mama, andito na po ako. Bakit nasa labas po ang toy ni Celeste? Tanong ng bata, nangingibabaw ang boses. Pero nang mapatingin ito kay Tyro, tila napako ito sa kinatatayuan. Hindi ito nagsalita kaagad. Nagkatitigan sila. Tila may dumaan na emosyon sa mukha nito. Walang salita, ang bata ay tinignan siya mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri kung totoo ang nakikita. Sa edad na 5 ay para na talaga itong binata. Sa dulo ng katahimikan, ngumiti ang bata. Finally! Sabi nito. Akala ko, sa picture ka na lang namin makikita, Daddy. Tumakbo ito patungo kay Tyro, saka siya niyakap. Hinawakan ni Tyro ang ulo niya at hinaplos yun. Hindi pa rin mag-sink in sa kanya ang lahat. Picture? Tanong ni Tyro, naguguluhan. Ikaw po, Daddy, yung lalaki sa picture sa ilalim ng kama ni Mommy. What? Hindi niya mapigilan ang mapaubo. Picture sa ilalim ng kama ni Cassandra? Anong ibig sabihin nun? Cassandra, still love him? I mean, picture? May picture ako? Humugot ng malalim na hininga si Tyro at tinignan ang batang lalaki. And you are? Axel Taicha Navarro, Daddy! Kasabay ng pagtibok ng puso ni Tyro ay ang paghalo ng tuwa, kaba at pagkagulat. 3 bata, 3 munting muka na halos kopyang-kopya niya at lahat sila ay tinawag siyang Daddy. Nasa ganitong eksena siya nang biglang lumabas mula sa kusina si Cassandra. May dalang tray na may 4 na baso ng tubig. Napahinto ito nang makita ang eksena kung saan nakaupo sa sofa si Tyro. May tuwalya sa balikat. Nasa magkabilang gilid ito ni Sabrina at Celeste na may hawak ding towel na pilit pinupunasan ng ama. Si Axel na nakatayo lang sa harap. Natigilan si Cassandra, nanginginig ang kamay at sa sobrang gulat ay nalaglag ang isa sa mga baso. Tyro? Nilingon siya ni Tyro at natigilan din ito. Sa isang iglap, para silang dalawa lang ang nasa lugar na yon. Mabilis na tumayo si Tyro, tinanggal ang tuwalyang nakapatong sa balikat at nilapitan si Cassandra. We need to talk. Hindi ka dapat nandito. Iiling-iling na saad ni Cassandra, saka humahakbang paatras bagamat nahawakan siya ni Tyro. Well, surprise, your kids invited me in. Aniya, habang sinusulyapan ang mga batang nakatitig sa kanila at nagbubulungan. Bumaba ang kamay ni Tyro sa bewang ni Cassandra at mas lalo siyang nilapit. Hindi ito papayag na takasan ulit ito ni Cassandra. Hinila niya ito papunta sa kusina kung saan sila makakapag-usap ng pribado. Pagkapasok nila, agad na sinara ni Tyro ang pinto. Explain now. Ano nangyari? Ha? Cassandra? Napaiyak si Cassandra pero pilit siyang nagpapakatatag. Kailangan niyang harapin si Tyro. Wala nang panganib sa buhay niya kaya siya lumabas at naisip na magtrabaho. Wala kang dapat alalahanin, Tyro. Napagkamalan ka lang ng mga bata. Tumalim ang tingin ni Tyro kaya siya natahimik. Bahagyang napayuko si Cassandra. Don't even try to lie me again. Umiling to. Ramdam ni Cassandra ang galit nito ngayon. 3 kids. Who look exactly like me. Parehong may mole sa ilong. Parehong kilay. Parehong ngiti, Cassandra. And the eyes. Everything. Kahit bulag, masasabing anak ko sila. Napahikbi si Cassandra. Kuminahon si Tyro dahil doon. Kumayom ang kamay nito nang makita ang pagtulo ng luha niya. Bagaman kailangan ng pigilan ang sariling lapitan siya. Hindi kita gustong saktan. Well, newsflash, you did. 5 years, Cassandra. 5 taon akong nabubuhay sa tanong na kung saan ka nagpunta. Bakit ka nawala? Bakit ka umiwas sa akin? At ngayon, 3 batang sasampal sa akin ng katotohanan. May triplets. Umupo si Cassandra sa silya. Hawak ang sariling dibdib
na tila hinahabol ang hininga. I was pregnant a few weeks before the wedding. What? I found out, but I couldn't tell you. Hindi ko alam kung paano. May banta sa buhay ko noon, Tyro. May gustong manakit sa atin, sa akin, at sa mga batang dala ko. Kaya ako lumayo. Kaya ako nagtago. Sino? Kanino galing ang banta? Long story. Business deal gone wrong. At kahit hindi ikaw ang may kasalanan, ikaw ang tinarget, Tyro. Dahil sa akin, alam kong kung nalaman mong buntis ako, hindi mo ako papalayain. Pero kung kasama mo ko, mapapahamak tayo pareho. Lalo na ang mga bata. So iniwan mo ko. Dinihin mo ang lahat. And the worst part, hindi mo ako pinagkatiwalaan. No, I did. Kaya nga ako lumapit kay Terence eh. Natigilan si Tyro. What? Yes, alam niya. Nahuli niya ako noon pa. Pero hindi niya sinabi sa'yo dahil yun ang pakiusap ko. Hanggang may banta sa buhay ko na ayokong malaman mo. Mas okay nang magalit ka sa akin kaysa mawala ka sa buhay namin. Tinulungan ako ni Terence na maghanap ng ligtas na matitirhan at napadpad kami sa probinsya kung saan tago at mahirap puntahan. Nang makabalik kami sa Manila, ay siya ang nag-refer sa akin doon sa kumpanya ni Jello, and I believe he wanted you to find me too. Natahimik si Tyro. Isang bahagi ng isip niya ang gustong magalit kay Terence. Pero higit sa lahat, nararamdaman niyang unti-unting nababasag ang puso niya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng mga taon na nawala sa kanya. Triplets. You gave birth to triplets. Yes, sila ang liwanag ng buhay ko. Pero araw-araw, habang pinapalaki ko sila, bit-bit ko rin ang bigat ng kasalanan ko sa'yo. Kasalanan? Kasalanan mong itago sa akin ang mga anak ko. Hindi lang isang bata. Cassandra, tatlong buhay na hindi ko nasilayan mula pagkasilang nila. I know, and I'm sorry. Tumayo si Tyro at hindi inaasahan ni Cassandra ang susunod na ginawa nito. Lumapit ito sa kanya, lumuhod sa harap niya at binitawan ang isang mahinang tawa. Hindi dahil sa tuwa, kundi ng pagka-overwhelm. Triplets. 3 mini-me. Para ako nanalo sa loto, Cassandra. 3 jackpot. In one go. Napangiti si Cassandra sa gitna ng pagluha niya. Pero teka, 2 lang yung babae, di ba? Isa lang ang lalaki. Oo, si Axel ang lalaki. Sila Celeste at Sabrina ang kambal. Mas naunang lumabas si Celeste, Axel at saka si Sabrina. I knew it. That little girl. With the tabo. Grabe yun. May future action movies. Nagkatawanan sila saglit. Para bang biglang nawala ang awkwardness. Cassandra, I want them. I want all of them. And I want you. We lost 5 years. I don't want to lose another 5 years. Tyro. Don't say no. Alam kong hindi madali. But we can work it out. We have 3 beautiful reasons to try again, Cassandra. Ang tagal kong naghintay. Ayokong palagpasin ang pagkakataon na to. Sa pintuan, palihim na sumilip si Celeste. Ganoon din ang dalawa na nakangiti, si Sabrina at Axel. Mommy, is Daddy staying with us forever na po? Napatingin si Cassandra sa mga anak, tapos kay Tyro, at pagkatapos ay ngumiti sa kanila. Maybe, if Daddy behaves. Challenge accepted. Sabay kindat kay Celeste. At sa loob ng munting bahay na yon, kung saan dati tanging ingay lang ng cartoons at tawanan ng mga bata ang maririnig, ngayon ay may isa ng bagong tunog. Tunog ng pag-asa. Tunog ng muling pagsisimula. At sa isip ni Tyro, iisa lang ang malinaw. His home. Ang maliit na sala ay parang naging playground. Mga tawanan nila, habulan at halakhak na tila matagal nang hindi naranasan sa bahay na yon. Daddy, tag ka na! Sigaw ni Celeste habang mabilis na tumakbo palayo kay Tyro na kasalukuyang nakapikit at nagbibilang. 1, 2, 3. Ready or not, here comes your Daddy Pogi! Sigaw ni Tyro sabay takbo na parang bata rin. Natigilan sina Celeste at Sabrina habang nagtatago sa likod ng sofa.
Si Axel naman, na kunwaring kalmado, ay nasa likod ng kurtina. Pero hindi mapigilan ang tumawa habang pinipigilan ang sariling sumilip. Celeste, you're breathing loud! Bulong ni Sabrina sa kakambal. Eh kasi, excited ako. Daddy is so near! Pabulong na sagot ni Celeste. Biglang lumitaw si Tyro mula sa gilid ng sofa nang nakangisi. Gotcha! Sabay yakap sa dalawa. Kya! Daddy tickles! Tili ni Sabrina habang kinikiliti siya ni Tyro. No! Team baby girls! Help! Sigaw naman ni Celeste. Mabilis na lumabas si Axel mula sa likod ng kortina. Hawak ang stuffed dinosaur na parang espada. Release my sister or face the wrath of the Dragon Warrior! Dragon Warrior, ha? Fine. Fight me, warrior! Tumayo si Tyro habang buhat-buhat pa rin si Sabrina at sumabak sa max word fight kay Axel gamit ang remote control. En grande! Sigaw ni Axel habang tumatawa. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Cassandra mula sa kusina, bitbit ang tray na may juice at crackers. Napatigil siya sa paglalakad nang makita ang eksenang naglalaro ang tatlo nilang anak kasama si Tyro. Lahat masayang masaya, para silang isang buong pamilya. Napangiti siya, matagal niya itong pinangarap. Matagal niya ring tinago sa sarili ang posibilidad na mangyari to. Pero heto na, isang realidad na kasing ingay ng halakhakan ng kanilang mga anak. Tuloy ay nakangiti niyang nilapag ang tray. Oh my! Mommy's here! Sigaw ni Celeste. Biglang tumakbo si Tyro papunta kay Cassandra at bahagyang inalalayan to. Kasama ka sa game. You're the queen. We need to protect. Bulong ni Tyro. Ha? Wait! Tyro! Ay! Sigaw ni Cassandra habang hinilas siya ni Tyro papunta sa gitna ng sala. Pinalibutan ng mga anak nilang sabik na makasali siya sa kulitan. Queen Mami, attack! Sabay-sabay na sigaw ng tatlo. Pinagtutulungan nilang kilitiin si Cassandra habang si Tyro ay hindi na makahinga sa kakatawa. Stop! Stop! Surrender na ako! Stop, guys! No surrender! Sigaw ni Axel. You are sentenced to a hug sandwich! Saad ni Axel. Sabay-sabay silang yumakap kay Cassandra habang si Tyro ay tumakbo para sumali. Bumagsak sila sa gitna, dahilan para lahat sila ay bumagsak din sa sahig. I love you, Mommy! Sigaw ni Celeste. Ay nako, Tyro, pabigat ka pa rin! Reklamo ni Cassandra habang nakadagan ito sa kanila. Excuse me, babe. Sexy pa rin ako, no? Natatawang saad nito habang yakap-yakap ang tatlong bata at si Cassandra. Kumupa ang tawanan. Ngayon ay magkakadikit silang tatlo. Nakatingin sa kisame, hinihingal sa kakatawa. At malalim ang hinga. Sandaling katahimikan ang namayani. Walang nagsalita. Hinaplos ni Tyro ang pisngi niya at malambing na hinagkan ang noo ni Cassandra hanggang sa bumulong si Tyro. I miss this. I miss you. I miss being with you. Napatingin si Cassandra sa kanya, bahagyang natigilan. Tyro. Let me say this, babe. I want to make it right. And I want everyone to know. Especially, my family. Gusto kong ipakilala sila, ang mga anak natin. At ikaw. Nagtaas ng kilay si Cassandra. Napalunok si Cassandra. Ipakilala mo agad sila? As in ngayon na? As in bukas na. Tyro, hindi ba masyado pang maaga? I mean, what if they don't accept us? Dahil sa ginawa kong pag-iwan sa'yo, what if? No what ifs. They love the kids. And they miss you too. Cassandra, Mom and Dad, my siblings, they all wondered where you went. Ilang beses ka nilang binanggit sa mga dinner. Lalo na si Mommy. Akala nila, galit ka sa pamilya. I wasn't. Never. Hindi mangyayari yon. Then, let's fix this. Let's show them na okay na tayo. At nakita na kita. Fine. But I swear, kung hindi nila ako tatanggapin, ikaw ang maghuhugas ng lahat ng pinggan dito for a week. Deal. Pero pwede bang dagdagan ng chest massage? Pinandilata ni Cassandra si Tyro na kinanguso nito.
Dream on, Navarro. Mommy, ano po yung chest massage? Tanong ni Sabrina. Is what daddies do to mommies when they're happy. Then, you should do it every day, Daddy. Sabi ni Celeste. I agree. Mama deserves it. Sagot naman ni Axel. Napatawa si Cassandra habang napapailing. Ayun ka na naman eh. Pinapaboran ka na naman ng mga anak natin. Well, may paborito na sila babe. Accept mo na lang. Excuse me? 3 tong anak natin ah. Hindi mo pwedeng i-bribe lahat. Yummy choco na lang po ulit bukas, Daddy. Sabat ni Celeste. You see, nabibili ang loyalty. Nagtawanan ulit sila. Makalipas ang ilang oras, matapos ang maagang hapunan at habang naglalaro ang mga bata sa kwarto, magkatabi sa sofa sina Tyro at Cassandra, parehong nakangiti at pagod. You know, I think this is the best day of my life. Talaga? Oo, nahanap ko kayo eh. Naglaro tayo. Binato ko ng tabo. Basang-basa ako. And yet, happiest I've ever been. You're weird, Tyro. And you love me for it. Nagkatitigan sila. Isang matagal na titigan na puno ng saya. Halo-halo man ang emosyon ay pareho nilang alam na nahanap na nila ang isa't isa. Bukas na talaga tayo pupunta sa Navarro Mansion? Inunat ni Tyro ang braso sa sofa. Kung titignan, ay parang nakaakbay siya kay Cassandra. Napansin yun ni Cassandra, ngunit hindi na lang niya ito sinita. Bukas ng tanghali, mommy's cooking kare-kare. Fine. Pupunta tayo. That's my girl. Sabay silang napangiti at sa sandaling yon, habang pinapanood nila ang mga bata sa sala na naghahabulan ulit, ang puso ni Tyro ay sigurado na ito ang pamilya niya at wala nang makakapagpahiwalay pa sa kanila. Hindi alam ni Cassandra kung ano ang mas nakakakaba, ang unang araw ng mga anak sa mansyon ng pamilyang Navarro o ang pagbabalik niya bilang siya, Cassandra Del Valle, ang nawawalang bride-to-be. Ang babaeng iniwan ang Navarro heir na si Tyro Riz, 5 taon na ang nakaraan. Sa loob ng sasakyan ay abala ang triplets sa pagsisigawan. Like, Mommy! Bakit super tagal natin? It's giving traffic anxiety. I want to go down na! Saad ni Celeste habang nakatingin sa labas ng bintana. Celeste, hindi pa tayo nakaparada. Chill ka lang. Sabi naman ni Sabrina. Pwede ba? Tumahimik muna kayo. May speech ako kay Lolo Dad, remember? Tinignan lang ni Cassandra si Tyro habang nagmamaneho. Kalmado lang ito pero may ngiti sa labi. Nakatingin ito sa likod gamit ang rearview mirror. Kitang-kita ang tuwa sa mga bata. Ready ka na ba, babe? Hindi ko alam kung ready, pero bahala na si Batman. Natawa si Tyro at inabot ang kamay niya para halikan yon. Pagkababa ng sasakyan ay bumukas ang pintuan ng mansyon. Nakatayo sa may hagdanan ang buong pamilya. Si Terence, Thorn, Tayran, Sulin, Sheila, at ang magulang nila. Wala si Isolde at mga bata. Paniguradong nasa kwarto yon, pinapatulog ang 2 anak. Wala pa man sa loob ay naririnig na agad ang hiyawan ng Navarro siblings. Oh my gosh! Dear triplets! Ito na ba yung Celeste? Sigaw ni Sulin, sabay lapit at yakap kay Celeste. OMG, tita! You're like so pretty! Pwede ba akong mag-selfie with you later? Lumapit din si Sheila. Naku, huwag kang paawat. Yan ang pamangkin ko. Sabay kurot kay Celeste. Kamukhang kamukha mo si Tyro nung bata ka. Habang si Celeste ay nilalambing ang mga tita, si Axel naman ay mabilis na tumakbo kay Terence. Hinila pa nito ang medalya sa leeg na parang proud na proud. Tito Terence, I got gold sa taekwondo meet namin. You did? Wow! Come here, champ. Agad siyang binuhat nito at hinaplos ang likod. Turuan mo nga din si Tayran. Lampa yun eh. Saad ni Terence. Hoy, grabe kayo ah. Asik ni Tayran, sabay lapit kay Axel. Gusto mo ng chocolate? Suntukin mo si Terence. Tinulak ni Terence sa mukha ni Tayran, palayo, saka ito tumalikod at lumayo.
Bad influence ka sa mga bata. Saad pa ni Terence habang papalayo. Samantala, si Sabrina ay biglang niyakap ng lolo at lola niya. Ikaw ang pangatlo, apo? Tanong ni Mami Rabel habang hawak sa pisngi si Sabrina. Tingnan mo naman to, parang si Tyro nung naglagay ng glitter sa buhok. Lola, don't worry, hindi ako magiglitter sa buhok next time. Promise, I will put it in my face po. Natawa ang mag-asawa. Binuhat ni Daddy Timothy si Sabrina at pinaupo sa hita nito. Napakamot ng mukha si Cassandra dahil busy na ang lahat. Habang ang lahat ay busy sa pag-agaw ng pansin ng triplets, si Tyro na nakatayo sa tabi ni Cassandra ay natatawang nanonood ng eksena. Maya-maya ay hinawakan nito ang kamay niya at marahang pinisilyon. Tignan mo sila. Parang hindi tayo nakita. Tahimik lang si Cassandra pero hindi maitago ang emosyon sa muka. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Tyro. Masaya siya at tanggap ng mga ito ang tatlo. Parang panaginip. Hindi to panaginip. Kung panaginip man, ayoko nang magising pa. At kung may chance, gusto ko makita to araw-araw. Hinaplos ni Tyro ang likod ni Cassandra. Let's go upstairs. Mag-usap tayo sandali. Usap? Or something else? Taas kilay na tanong ni Cassandra. Depende kung anong gusto mong pag-usapan. Sabay kindat ni Tyro sa kanya. Pagkapasok nila sa silid ay agad sinara ni Tyro ang pinto at nilakyon. Tahimik muna silang dalawa. Ang ilaw mula sa malaking bintana lang ang nagbibigay ng liwanag. Humakbang si Tyro papalapit kay Cassandra. You still look the same. At ikaw naman, mas gumwapo. Ganun talaga pag tatay na. Sabay lapit nito sa kanya. Cassandra. Hinawakan siya nito sa bewang. Hindi umalma si Cassandra, bagkus dahan-dahan din siyang lumapit. Tila naghihintay sa susunod na gagawin ni Tyro. 5 years without you. Felt like a lifetime. Pabuntong hiningang hinaplos ni Cassandra ang pisngi ng nag-iisang lalaking minahal niya. Ako, na araw-araw nagdarasal na sana hindi mo ako kamuhian. I never did. I couldn't. Hindi na napigilan ni Tyro ang sarili. Hinalikan niya si Cassandra, marahan sa una hanggang sa dumiin at lumalim yun. Puno ng pangungulila, ngunit tumagal pa ang halik na tila ba ay gusto nilang burahin ang 5 taon na pagkakalayo. Hindi na rin pumalag si Cassandra, bagkus yumakap ito ng mahigpit. Halik na humantong sa mga ungol nilang pareho. Parang tumigil ang oras nang sabay silang gumalaw at sabayan ng sayaw ng bawat isa. 2 pusong sabay na tumibok muli. Tanghali na nang bumaba silang pareho. Nakahawak si Cassandra sa braso ni Tyro habang pababa ng hagdan. Medyo magulo pa ang buhok niya at pareho silang tila bagong ligo. Nang makita sila ng mga kapatid ni Tyro ay inasar sila. Aba! Bumababa na ang mga nawawala sa kwento. Sabi ni Sulin. And take note, sabay sila at medyo, red checks? Pinandilatan sila ni Sela. Guys, give them space. Malay natin, pinag-uusapan nila ang future ng Navarro triplets. Nakangising saad ni Thorn na buhat ngayon ang isang anak nila, si Isla. O baka may practice na agad ng 4-1. Pumapalakpak si Tayran. Sabay-sabay ang tawanan ng buong pamilya. Napapailing lang si Cassandra pero hindi maitago ang pamumula ng pisngi. Tumingin siya kay Tyro na halatang walang pakialam sa pangaasar ng mga to. Ready ka na bang ipaglaban to? Humugot ng malalim na hininga si Cassandra. Hindi ko kailangang maging ready. Nandito na ako. Tapos na ang pagtatago. Habang ang triplets ay patuloy na naglalaro sa may sala. Naghuhula-hoop si Sabrina habang nakatingin ang lolo at lola nila. Nagpapalipad ng papel na eroplano si Axel kasama si Tayran at si Celeste busy mag-selfie kasama si Sulin at Sela. Kaya lumapit si Tyro at Cassandra sa kanila. Mami, look oh!
Tita Celine and Tita Sela said I can be their model to their boutique. Really? Baka sumikat ka na agad niyan, anak. I'm born to be famous naman eh. Duh! Nagtawanan silang lahat. Sa araw na yon, bumalik ang pamilyang matagal nang naglaho. Hindi perpekto, hindi rin madali ang naging proseso. Pero isa lang ang malinaw, ang pamilya ay hindi nasusukat sa panahon kundi sa pagmamahal. At ngayong kumpleto na sila, isang panibagong yugto ang bubuksan. Masaya, magulo, puno ng tawanan at posibleng may dagdag pa. At doon na nga nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ni Tyro Reese Navarro. Ang pagiging great daddy sa tatlong hyper at adorable na mini versions niya. Wala nang atrasan, wala nang next time. Dahil ngayon, sa wakas, kumpleto na ang bahay na matagal nang hinanda niya para kay Cassandra. Ang bahay na pinagawa niya 5 taon na ang nakalipas ay sa wakas, magiging tahanan na. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya niya. Maaliwalas ang silid, may playground sa likod at may kitchen na parang laging may mini cooking show. Tuwing umaga dahil kay Cassandra. At syempre, ang kwarto nila Cassandra na ngayon ay tila naging war zone. Tahimik ang paligid, mahimbing ang tulog ni Tyro, nakasprawl sa kama, nakayakap sa una ni Cassandra, may gray na lumang shorts at puting t-shirt. Pero sa labas ng pintuan ng kwarto ay 3 bata na nagpaplano na naman para sa ama. Ready na ba kayo? Bulong ni Axel. Tumango si Celeste na may hawak na neon pink water gun. Let's go! This is like the best plan ever! Sumang-ayon naman si Sabrina at natawa. On my count, 1, 2, 3! Bumukas ang pinto at sabay-sabay pumasok ang triplets, sumisigaw at nagpapaputok ng kani-kanilang water guns. Wake up, Daddy Soldier! Sigaw ni Axel. This is an ambush! Si Sabrina naman ang sumigaw. It's raining, but make it indoor! Ganoon din ang ginawa ni Celeste. Nagising si Tyro dahil sa malamig na tubig na tumatama sa muka, braso at binti niya. What the? You three? You did it again? Come here! Bumangon siya sa kama na parang sundalong galing sa misyon. Pero nagsubukan niyang bumaba ay nadulas siya sa basa na bedsheet at bumagsak ng nakadapa. My dignity! Daing ni Tyro. Daddy, you look like a wet puppy! Natatawang saad ni Celeste. You mean a wet gorilla? Look at this hair! Tinuro pa ni Sabrina ang buhok niya. Objective complete! Wet daddy secured! Nakangiting umatras si Axel at sumaludo. Habang nagtatawanan ang 3 bata, tumayo si Tyro. Basang-basa ang damit, mukhang bagong ligo pero walang ayos. Hinabol niya si Axel na mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Bumalik ka dito, Axel! Catch me if you can, Daddy! Daddy, slow! Sumunod naman si Sabrina, pero si Celeste ay huminto muna para mag-selfie sa harap ng salamin habang hawak pa ang water gun. Oh my God! I look like an action star! Wet look realness! Habang habol-habol ni Tyro ang 2 anak, nadulas siya sa isa sa mga water puddles at nalaglag sa kalahating baitang ng hagdan. Napamura na lang si Tyro. Darn! Nasabit ang likod ng suot niyang shorts sa hawakan ng hagdan at tuluyang napunit yon. Naiwan siyang naka-boxer shorts na lang. Kulay pula pa, may print pa itong super dad. Napahawak sa noo si Tyro. No, this is not happening. Kasalukuyang nagluluto si Cassandra ng longganisa at sinangag habang inaayos na Celeste ang orange juice sa baso. Narinig niya ang hiyawan at tunog ng something ripping sa kung saan. Maya-maya ay sunod-sunod na pumasok ang mga bata. Mommy! Daddy's butt is out! Sabi ni Sabrina. Mom! He's wearing super dad boxers! Si Axel naman ang nagsalita. OMG! I cannot unsee that! Kunwaring nagtakip ng mata si Celeste. Pumasok si Tyro, may hawak na towel na tinakip sa kanyang likuran. Basang-basa pa rin. Ang buhok ay magulo at may water gun na kinuha mula kay Axel. Cassandra, your children are little monsters!
Sumbong ni Tyro na lumapit kay Cassandra para yumakap. Correction, our children. Alam mo ba, kung ilang beses ako muntik mamatay sa stair ambush na yun? But you survived, Daddy! That means you're a real-life action hero! Pinagkrus ni Celeste ang braso. Like The Rock, but funnier! Sagot naman ni Sabrina. Lalong napanguso si Tyro. Sinubsob nito ang mukha sa leeg ni Cassandra, kaya natawa na lang din siya. Okay, tama na. Kumain na muna tayo. At Tyro, magpalit ka na ng shorts, please. Baka pati si Manang sa labas matakot sa'yo. Sa sumunod na araw ay sobrang maaliwalas ang bahay ni Tyro. Tahimik ang paligid, walang water gun ambush o food fight. Sa unang tingin ay parang may kapayapaan sa loob ng tahanan, pero mali si Tyro. Napapikit siya sa sofa habang nagbabasa ng business report sa tablet. Nakapatong sa hita niya si Celeste habang si Cassandra ay abala sa pagkuha ng kung anong kahon sa ilalim ng hagdan. Daddy? Malambing na tawag ni Celeste. Si Sabrina at Axel ay kinuha ng mga kapatid niya. Si Celeste lang talaga itong ayaw umalis. Can I do your hair? Sure baby. Basta, don't cut it Promise, no cutting, just styling. You look so pogi, Daddy. Mas pogi pa sa dati? Syempre, with sparkles. Napakunot ang noo ni Tyro. Wait, what? Bago pa siya makapalag, lumabas na si Cassandra mula sa ilalim ng hagdan na may hawak na maliit na makeup box at isang bote ng glitter gel. You said yes, no backing out now. Nakangising sabi ni Cassandra. Babe, seriously? Sparkles? I'm a businessman, not a disco ball. Just sit still, Mr. Navarro. Your glam team is ready. Lumipas pa ang minuto at nakahilata si Tyro. Suot pa rin ang white shirt at shorts habang sinuklay ni Celeste ang buhok niya sa kanan. Si Cassandra naman sa kaliwa. Mommy, more gel! He has thick hair, like sobrang kapal, as in! Oo nga parang kailangan natin ng construction permit sa dami ng gel na ilalagay. Ang dami niyong sinasabi. Basta wag niyo akong gawing unicorn please. Nakapikit na saad ni Tyro. Oops! Mami! Alisin ko na yung horn? Mabilis na napamulat si Tyro. Horn? Anong horn? I don't have that. Joke lang, pero lalagyan ka namin. Pero bagay sa'yo, Pink. Sinilip ni Cassandra si Tyro na nakanguso sa kanya. Pink? Bakit hindi black? O silver man lang? Para, masculine sparkle. Daddy, sparkles have no gender. Sparkles are universal. Sino nagturo sa'yo niyan, ha? Si Auntie Celine po. Fashion is for all daw. She said Daddy will looks fabulous. Napabuga ng hininga si Tyro habang nararamdaman ang malamig na gel sa anit niya. Lagot yan sa akin mamaya. Sabado ng umaga, walang pasok, walang meeting, walang martial arts training. Kaya buong pamilya ay nakahilata sa sala. Nakatambay silang 5 sa malaking sofa habang nanonood ng cartoons. Si Axel at Sabrina ay magkayakap na parang hindi sanay maghiwalay. Habang si Celeste ay nakakandong kay Tyro. Hawak-hawak ang paborito nitong unicorn plushie. Boom, kapo! Don't touch my banana, villain! Hala, Daddy! Parang ikaw yun pag nagagalit sa kotse. Biglang tumayo at tumayo sa harap ng TV. Okay, wait lang. Watch this. Tumingin ang lahat kay Axel at tumikhim pa. Anong oras na? Bakit wala pa sila Terran? Anong kailangan ni Terence at panay ang tawag dito? Sino naman ang kumain ng choco sa kotse? Bakit hindi niyo ako binigyan? Napatigil si Tyro. Nagulat nang kunwari ay ginagaya ni Axel ang boses niya at kung paano niya ito sinabi. Hey, I don't sound like that. No, Daddy. You sound exactly like that. Hinarap siya ni Celeste. Promise po, Daddy. Ganyan na ganyan ka po, even the hands. Yung galit na galaw ng kamay. Nagkatinginan silang lahat at sabay-sabay na natawa ng malakas. Si Axel ay sumasayaw pa sa gitna ng sala. Hawak ang remote at ginawa yung microphone. Ang cute ng mga anak natin, no? Oo nga pero mas cute ang mami nila.
Tigil-tigilan mo yan ha, baka may makarinig at may magtampo na naman. Eddie, isasarado mo ang bibig ko. Ha? Paano? Bago pa matapos ni Cassandra ang sasabihin niya, hinalikan siya ni Tyro. Mabilis pero mariin. Hindi agad siya nakareact. Napatitig na lang siya kay Tyro. Ang kapal ng mukha mo? Nakangusong saad ni Cassandra. Sa'yo lang, kasi ang ganda mo pa rin kahit 3 na ang anak natin. Ewan ko sa'yo, baka may makakita ang halay mo. Natigilan lang sila nang biglang lumingon si Sabrina. Mommy, are you blushing? Sa tanong ni Sabrina ay napalingon din ang dalawa. Oh my God! Did you kiss Daddy? Oh, so kilig! Tumayo pa talaga si Celeste. Okay lang yan. Dapat may love para happy family. Nakangiting sabi ni Axel saka bumalik sa ginagawa. Tumingin si Tyro kay Cassandra. See? Approve sila. Nagkatinginan sila at sabay nang ngumiti. Sumandal si Cassandra sa balikat ni Tyro habang nanonood ulit ng cartoons ang mga bata. Tahimik ang gabi at malamig na hangin ang banayad na dumadampi sa mga dahon ng mga halaman sa paligid ng veranda. Sa kalangitan, kumikislap ang mga bituin na tila nakikiayon sa katahimikan ng sandali. Nasa veranda si Cassandra, nakasuot ng oversized shirt ni Tyro at may hawak na tasa ng tsaa. Ang mga mata niya ay nakatanaw sa mga bituin, tahimik, waring may iniisip. Sa likod niya, dumating ang isang pamilyar na presensya. May mahinang yabag ng paa at bago pa man siya makalingon, naramdaman niya ang mainit na braso ni Tyro na yumakap sa kanya mula sa likod. Hindi ka pa rin natutulog? Dapat ako ang nagsasabi niyan sa'yo eh. Hindi ako mapakali kapag alam kong gising ka pa at nag-iisa. Humigpit ang yakap ni Tyro. Sinubsob nito ang ilong sa balikat ni Cassandra. Namiss ko to. Namiss talaga kita. Hindi agad sumagot si Cassandra. Tinignan lang niya ang malamlam na ilaw ng mga poste sa labas hanggang sa marahan siyang lumingon. Ang daming nagbago, Tyro. Pero yung nararamdaman ko sa'yo, ni Katating, hindi nagbago. Ang daming taon, ang daming gabi na gusto kong sabihin sa'yo ang totoo. Pero natakot ako na baka galit ka. Baka masaktan ka lalo. Babe, inaamin kong nasaktan ako. Sobra. Pero mas nasaktan ako kasi wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ako. Nang malaman kong may banta sa buhay mo, nabuntis ka pala noon. Para akong sinuntok ng mundo. Umikot si Cassandra, niyakap ang mga braso sa leeg nito. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang protektahan ka, ang pamilya mo, ang sarili ko, ang mga anak natin. At ginawa mo yun mag-isa. Humugot siya ng malalim na hininga. I had to. Hinawakan ni Tyro ang pisngi niya, sinandal ang noo sa noo niya. Ngayon, hindi mo na kailangan gawin yan mag-isa. Hindi na kita papayagang harapin ang buhay na wala ako. Hindi lang bilang ama ng mga anak natin, bilang lalaking minahal mo. Minahal at minamahal pa rin. Ngumiti si Tyro. Yun lang ang kailangan nitong marinig. Then, let me show you. Dahan-dahan nitong nilapit ang muka sa kanya. Tinitigan ang mga mata niya na punong-puno ng damdamin. Nang maglapat ang kanilang mga labi, parang huminto ang mundo nila pareho. Walang salita, walang ingay, pawang mga damdaming sinarili sa 5 taon. Dahan-dahan ang halik nila noong una, puno ng pangungulila, ngunit naging mapusok habang tumatagal. Si Cassandra ay yumakap na rin ng mahigpit, parang gusto niyang matunaw sa bisig ni Tyro. Namiss kita, sobra. Bulong niya sa pagitan ng mga halik. Ako rin, buong buo. Binuhat siya ni Tyro. Kahit papaano'y natawa si Cassandra. Hanggang ngayon ay agresibo pa rin ito. Baka may makakita. Di makita. Asawa ko ang nasa bisig ko. Wala silang karapatang magreklamo. Pero talagang hindi hahayaan ni Tyro na may makakita. Sa taas ng pader nila, imposible na may makakita ng ginagawa nila. Dahan-dahan siyang hiniga ni Tyro sa couch ng veranda. Sa ilalim ng malamlam na buwan, ang 2 pusong matagal nang naghahanap ng isa't isa ay muling nagtagpo. Hindi lang sa katawan,
kundi pati sa damdamin at pangarap. Ang mga yakap at halik ay naging wika ng pagmamahal na matagal nang tinago, sinakal ng takot at pinigilan ng panahon. Ngayon, pinakawalan ng tadhana. Sa veranda, saksi ang mga bituin, muling pinagtagpo ng langit ang dalawang pusong tinakda para sa isa't isa. Nagising si Cassandra mula sa masarap at mahimbing na tulog. Napabalikwas siya ng bangon nang makita niyang mag-isa na lang siya sa kama. Wala si Tyro, wala rin ang 3 malilikot na anak na sanay niyang katabi tuwing umaga o hapon. Tahimik ang paligid, walang kaluskos, walang ingay ng laruan. Walang mommy, nagutom na po ako, o mommy, si Axel po kinagat ni Sabrina. Nasaan ang mag-aama ko? Napatingin siya sa orasan, hapon na, malapit na ngang gumabi. Sabi na kapag ganitong pinagod ako ni Tyro, may kalokohan na namang gagawin to. Sakto namang may kumatok sa pinto. Open up, Sleeping Beauty! Binuksan ni Cassandra ang pinto at bumungad sa kanya si Sela, Isolde at Sulin. Lahat sila nakangiti, may dalang mga bag at makeup kit. Walang tanong-tanong girl, maligo ka na at isuot mo to, may pupuntahan tayo, now na! Binigay sa kanya ni Isolde ang dress na nakalagay sa isang lalagyan. Don't worry, wala kaming gagawin sa'yo. Unless, hindi ka susunod sa amin. Nakangiting saad ni Solin na humiga pa sa kama, pero maya-maya ay tumayo at tinakpan ng ilong. Ew! What that smell? Did you and Kuya Tyre have Solin! Pagputol niya nang sasabihin nito na mula ang pisngi niya. Ano bang ginagawa niyo dito? Natawa si Isolde at tinulak siya papunta sa banyo. Just go and take a shower, girl. Naaamoy namin ang ginawa niyo ni Tyro. Gora na! Bakit ba? Anong meron? Nasaan si Tyro at ang mga bata? Secret, basta follow mo lang kami. Sinara na ni Sela ang pinto kaya walang nagawa si Cassandra kundi ang sumunod. Ilang oras ang lumipas, papunta na sila doon. Naka-blindfold si Cassandra sa loob ng sasakyan. Alam niyang isa sa mga Navarro property ang dinadaanan nila. Kabisado niya ang turn ng kotse at ang mga curve ng kalsada. Pero wala siyang idea kung anong meron. Guys, may kidnapping vibes to Saad niya na kinatawan ng mga to. Relax, it's romantic kidnapping. Don't worry, walang ransom. Natatawang sabi ni Sulin. Pagdating sa lugar, inalalayan siya ng 3 pababa ng sasakyan. Naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi, ang mabangong amoy ng mga bulaklak at ang kakaibang ambience ng paligid. Sige na, ready na. Tura ni Isolde at mabilis silang umalis doon para pumunta sa lugar kung saan ang pamilya Navarro. Tinanggal ni Cassandra ang blindfold. Kasabay ng pagbukas ng mata ni Cassandra ay ang biglaang pagliwanag ng buong lugar. Sabay-sabay na umilaw ang mga fairy lights na nakasabit sa mga puno. May mga kandila sa mesa at sa gitna, isang eleganteng candlelit dinner setup. May mga bulaklak na paborito niya at mga white lilies at lavender. Hanggang sa tumugtog ang instrumental version ng Can't Help Falling in Love. Nakatayo sa gitna si Tyro, naka-white long sleeves, sleeves roll up, simple pero fresh tignan. Nakangiti, may hawak na bouquet ng bulaklak. At mula sa gilid, lumabas ang 3 bata, hawak ang microphone nila. You are my sunshine, my only sunshine. Konyong pagkanta ni Celeste. You make me happy when skies are gray. Pabirit namang kinantayo ni Sabrina. You never know, dear, how much I love you. Seryoso iyong kinanta ni Axel pero wala naman sa tono. Naglalakad sila papunta kay Cassandra habang kumakanta. Hindi man perpekto ang tono pero perfect ang pagmamahal na pinapakita ng mga anak nila. Si Celeste pa ang may hawak ng sign na may nakasulat na, Will you marry Daddy again? Napaiyak si Cassandra. Lumapit si Tyro, humawak sa kamay niya at tinitigan siya ng diretsyo. Cassandra Cole del Valle, ang dami na ng taon na nawala ka. Hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Araw-araw kong inaasam na muling makita ka. Araw-araw akong nagdasal na sana safe ka. At kung kailan may mangyari,
Sana, madala mo rin ang puso mo pabalik sa akin. Pero hindi lang pala ikaw ang bumalik. 4 kayong bumalik. 3 anghel, 3 regalo ng tadhana. Hindi ko alam kung anong mabuting bagay ang ginawa ko para bigyan ako ng ganito kalaking biyaya. Dahan-dahan na lumuhod si Tyro. Hindi ako perfect. Hindi ako yung tipo ng lalaking kamahal-mahal. Pero isang bagay lang ang kaya kong ipangako. Araw-araw kitang mamahalin. Ikaw at ang mga anak natin. Cassandra, gusto kong buuin natin ang pamilya natin ng buong buo. Sa mata ng Diyos, sa mata ng mga anak natin, sa mata ng lahat. Nilabas nito ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. Kahon pa lang ay halos mahulog na ang panga ni Cassandra. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Dahan-dahan na binuksan ito ni Cairo. Napatakip ng bibig si Cassandra kasabay pagtulo ng mga luha sa mga mata niya. Will you marry me, babe? This time, walang iwanan. This time, forever na. Hindi ka na pwedeng umalis na hindi mo ko kasama. Napaiyak lalo si Cassandra. Hindi niya napigilan ang sunod-sunod na paghikbi niya. Tumango siya, sunod-sunod habang nakangiti. Of course I will. I love you, Tyro. Sabay na sumigaw ang triplets. Lumabas ang pamilya nila at pumapalakpak. Naghiyawan ang mga lalaki. Yay! My mommy and daddy are gonna kiss! Sigaw ni Celeste. Kiss! 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 Sigaw din ni Sabrina. Pwede bang may cake na rin after this? Lumingon si Axel sa paligid para maghanap ng cake. Tumawa si Tyro at Cassandra habang magkayakap. Hinalikan ni Tyro si Cassandra sa noo, sa pisngi at sa labi. Tila tumigil ang mundo sa oras na yon. Isang pamilya, isang pag-ibig, isang bagong simula. 3 linggo matapos ang matamis na I do, natuloy din ang matagal ng pinapangarap na honeymoon nila Tyro at Cassandra. Sa wakas, silang dalawa lang. Walang water guns, walang glitter sa buhok, walang spaghetti sa kisame from the triplets. Mainit ang simoy ng hangin sa bangkok, pero mas mainit ang bawat halik ni Tyro. Gabi na at nakapatay ang ilaw sa hotel suite. Tanging city lights mula sa bintana ang nagsisilbing liwanag. Malambot ang kama, malamig ang aircon at magkadikit ang mga balat nila sa ilalim ng puting kumot. Yakap-yakap ni Tyro si Cassandra habang nakasiksik siya sa dibdib nito. Tahimik lang sila. Ramdam ang tibok ng puso ng isa't isa. Ramdam ang init ng pagmamahalan. Parang panaginip pa rin. Hinalikan ni Tyro ang noo niya. Kung panaginip to, ayoko magising na kahit kailan. Napangiti si Cassandra. Hinawakan niya ang dibdib ni Tyro. Hinaplos yun at pinaglaruan ang balahibo noon. Naramdaman nila ang bigat at init, ang tiwala at pangako sa bawat isa. Naalala mo nung unang beses kitang iniwan? Akala ko, yun ang ending natin. Hindi ko kayang mawala ka. I look everywhere, but I knew, deep down, I'd find you. Or you find your way back to me. Mahina ang boses, puno ng damdamin at lambing. Dahan-dahang tumingala si Cassandra at ngayon magkalapit na ang mukha nila. Magkaharap, magkadikit ang mga ilong, magkadikit ang hininga. And now, we're here. Yes, and I'm not letting you go. Ever. Hinaplos nito ang pisngi ni Cassandra. Dahan-dahan, tila sinasaulo ang bawat detalye ng mukha niya. At saka ito yumuko at hinalikan siya. Mahaba, mainit, puno ng damdamin. Muli siyang yumakap dito. Mas mahigpit, mas malalim ang paghinga nila pareho. Mahinang natawa si Cassandra. Ayaw mo bang bumalik sa Pilipinas? Baka binabahan ang bahay natin sa kakaiyak ng triplets. May one more night pa tayo, baby. Please, just one more night na ikaw lang. Nakangusong saad ni Tyro. I love you, asawa ko. Bulong ni Cassandra na hinalikan ang dibdib ni Tyro. Napangiti naman to. Mas mahal kita. Kayo ng mga bata. Sandaling katahimikan, tanging ang tunog ng lungsod sa labas at tibok ng kanilang mga puso ang maririnig. Wala nang kailangan pang sabihin. Ang gabi ay kanila, ang kinabukasan ay para sa pamilya at ang pag-ibig nila, panghabang buhay.
Ang pagmamahal ay hindi basta-basta sumusuko. It shows how love can still bloom even after being buried under years of silence, pain, and unanswered questions. Sa loob ng 5 taon, pareho silang nasaktan, pareho silang nagdusa. Pero sa kabila ng lahat, ang puso nila ay nananatiling tapat sa isa't isa. Natutunan din sa kwentong to na hindi laging malinaw ang lahat ng dahilan sa simula. Sometimes, people make hard choices for love, and only time will reveal the full picture. But when love is real, it finds it way back. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento nila Cassandra at Tyro. Pero bago ang lahat, magbabasa muna tayo ng mga shoutout at nakakaantig na mga komento. Shoutout naman po kay Rochelle Tirol from Danau City, Cebu. Hello to all Philippine family. Shoutout to Jean Romero. Thanks for new upload. Nakakakilig ang mga kwento. Shoutout from Germany with love. Thanks sa new upload, Miss Enday. Avid listener from Jeddah, KSA. Rose from Bicol. God bless po. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee at hanggang sa muli nating kwento.